Si Luka Doncic ay made a lot of headlines sa offseason para sa kanyang physique. Ang star ng Los Angeles Lakers ay kamakailan lamang sa the cover of Men's Health mag. One person na nag-react sa transformation ni Doncic ay ang legend ng Lakers na si Magic Johnson. Si Doncic ay nagkaroon ng isang strong start sa kanyang karera sa Lakers noong nakaraang season. Tinulungan niya ang koponan na magtapos bilang third seed sa Western Conference na may 50-32 record. That said, natalo sila sa Minnesota Timberwolves sa unang round ng 2025 playoffs ng NBA. Although, it's always difficult to predict exactly how ang offseason ay makakaapekto sa paparating na season ng NBA, tila malinaw na ang Eastern Conference ay going to be up for grabs. Ang Indiana Pacers ay nanalo sa conference noong nakaraang taon sa isa sa pinaka-surprising championship runs, ngunit they are going to be without Tyrese Haliburton for the year. Ang Boston Celtics have always been a force sa Eastern Conference, ngunit si Jason Tatum ay na-injured sa Achilles sa ikalawang round at hindi makakalaro sa paparating na season. Ang Bucks ay gumawa ng isang malaking move upang magdagdag kay Miles Turner, ngunit kailangan nilang i-cut si Damian Lillard. In short, ang tanging tatlong mga koponan na tila nakalock para sa postseason returns ay ang New York Knicks, Orlando Magic at ang Cleveland Cavaliers. That leaves an opportunity for several teams to take advantage. Ang Atlanta Hawks ay tiyak na gumagawa ng kanilang makakaya upang sakupin ang opportunity na iyon. Matapos ang pag-trade para kay Celtics bigman, Kristaps Porzingis, at pag-draft ng Georgia power forward Asa Newell, at ang Atlanta ay reached a pair of huge free agent signings. Ang Hawks ay signed a marquee free agent in Wolves guard na si Nickeil Alexander-Walker sa isang 4 na taon, $62 million deal, sa isang sign-and-trade that sent a 2027 second-round pick via Cleveland to the Wolves. Pagkatapos, ang Hawks signed free agent guard na si Luke Kennard to a 1-year, $11 million deal. Nakakuha din sila ng isang unprotected first-round pick mula sa New Orleans Pelicans sa isang draft night trade. Given the massive injuries sa Eastern Conference sa susunod na season, tila ang Atlanta Hawks are going for it, at gumawa ng mga galaw to put themselves in position to contend. One area na maaari pa rin nilang gamitin, ang ilang depth ay nasa small forward or another ball handler. Bagaman mayroon silang isang medyo quiet summer outside ng pag-sign kay D'Angelo Russell at getting Kyrie Irving back sa isang malaking extension, ang Dallas ay magiging isang interesting team upang panoorin sa susunod na season. Ginawa nila ang pinaka-shocking trade sa history ng NBA nang ipadala nila si Doncic sa Lakers para kay Anthony Davis, and are in a window, ngunit naging komplikado ito nang na-injured si Irving na may isang ACL tear. Paano susubukan ng Mavericks na ma-improve ang kanilang roster habang alam na malamang na hindi magagamit si Irving upang maglaro sa susunod na season? Nakakuha sila ng isang huge unexpected boost nang manalo sila sa NBA Draft Lottery, at nakuha ang karapatang mag-draft kay Cooper Flagg, ngunit ang guard spot is still a huge question mark para sa Dallas.